kasama rin natin ang isa rin sa mga personalidad na nagpasimula at kasama sa EDSA People Power Revolution, dating Senador Nene Pimentel. Magandang tanghali po sa inyo. Morning, Kathy. Can you give us, sir, a brief account kung nasaan po kayo ng mga pagkakataong yon at ang naging partisipasyon nyo po? Nung panahon na yon, lalo na yun ni Mayor Fred Lim, kami ni Cory nasa Cebu kami at siyempre nung nadinig namin na nagkagulo ng Maynila, malaki ang demonstrasyon, pinag-isipan namin kung saan namin ma-secure si Cory na hindi siya ilagay sa alanganin. Kaya may suggestion na punta tayo sa Palawan. Sabi ko, no, kami taga Mindanao, handang mag-last stand para kay Cory. So, nagkuhan kami, we were debating, but you know, ang punto no, gusto ko sana mabigyan din at huwag kalimutan ng taong bayan. Si Cory talaga handang ialay ang kanyang buhay para sa pagbalik ng demokrasya. Wala siyang any pretensions na ayaw ko yung gano'n. Basta sabi niya sa amin, tigil na kayo dyan, pabalik tayo sa Maynila. Kaya dalawang eroplano namin, balik kami rito, hindi namin alam pagdating sa airport kung huliin ba kami. O sapagkat merong earlier flight ng mga sundalo from Bicol ata nagpunta rito, hinulis. Kami naman, we were expecting, pero sabi ng leader namin, balik tayo, balik na. Luckily, hindi naman, wala namang humuli sa amin, kaya nagpapatuloy. At nung hapon na yun, sabi ni Cory, punta tayo sa EDSA. O di sabi ko, sige, sama ako at si Bert Romulo, kaming dalawa. Pagdating doon sa EDSA, di magtatalumpati na si Cory. So sabi ko sa kanya, iklian mo lang. Sapagkat ayaw ko na baka may mga sniper, alam mo naman. So, in short, iniklian na kanya yung kanyang talumpati. Pagkatapos niya, sabi niya, ikaw, sunod ka. Sabi ko, wag na, kasi ayaw ko nga magtagal kami roon because of the danger to her life. So, in essence, na bumalik kami sa bahay ng kanyang kapatid at to make a long story short, nung araw na yon, paalis na rin si Mr. Marcos pupuntang Hawaii. Senator, sumulat kayo ng libro na Martial Law in the Philippines, My Story. Okay. Hindi maiintindihan ng EDSA at EDSA kung hindi natin ikukwento yung martial law. So, in a very short way, ano yung nangyari sa inyo nung martial law at bakit masama at yung nangyari sa inyo nung martial law? Ang pinaka-importante sigurong tandaan ng ating mga kababayan na ang deklarasyon ng martial law nangangahulugan na ang mga kalayaan ng taong bayan binaliwala. Pati ang media, kung martial law ngayon, hindi po pwede interview niyo ako. Totoo bang mas maganda yung buhay noon? Grabe. Para sa mga taong naniniwala sa kalayaan, at ako naman, pati si Cory, naniniwala na ang dignidad ng tao kailangan ng kalayaan. Mayaman ka nga pero nakakulong ka, anong silbi noon? Senator Pimentel, marami pong mga kabataan ang hindi nakakaalam sa mga tunay na nangyari nung EDSA. Bakit po mahalagang gunitain ito taon-taon? Napaka mahalagang gunitain ito para huwag makalimutan na may mga taong tulad ni Cory Aquino, ni Ninoy Aquino na nagsakripisyo, inalay ang buhay para maibalik lang yung pinaka-importante sa palagay ko. Karapatan ng tao, ang kanyang kalayaan. Sapagkat ulitin ko, ang kalayaan nagbibigay ng choice ng tao. Saan ka ba pupunta? Walang magdikta sa inyo na, ako, mas alam ko kung saan kayo dapat pumunta. Ay, hindi po pwede yun sa tao na may dignidad. Kaya, salamat po kay Cory. Sana naman huwag makalimutan ng taong bayan ang kanyang ginawa para sa bansa po natin. Short question lang. Sabi ni Ninoy Aquino noong 1980s, the Filipino is worth dying for. Senator Pimentel, 2013, is the Filipino still worth dying for? Palagay ko, yung sinabi ni Ninoy ay tumpak sa mga panahon na yun. Ngayon, ang kailangan, the Filipino is worth living for. Ay, wow. Ang ibig ko sabihin noon, ialay natin ang ating buhay para sa kapakanan ng bansa. At palagay ko, we will proceed along that way with the grace of God. Maraming salamat po, Senador Nene Pimentel, sa inyong pagpapaunlak at pagbibigay nyo sa amin ng inyong account dito sa mga nangyari sa EDSA at mabuhay po kayo. Dakang salamat, Senator. Karangalan ka po. Thank you. Thank you. At sa punto
naman natin ang isang estudyante, nako napakabata at alam natin nako hindi pa siya sinisilang noong panahon ng EDSA People Power Revolution. Siya ay si Mary Margaret Rosario, isang estudyante ng high school, no? At siya yung nagbigay kanina ng opening prayer dito sa programa. Margaret, gaano kahalaga para sa iyo bilang isang estudyante na hindi pa pinapanganak nung panahon na yun, 27 years ago. Mga kakapanganak lang namin noon ni Xiao. Pero gaano kahalaga sa iyo itong EDSA People Power Revolution? Sobrang halaga po kasi po, yung pag-celebrate po natin ito taon-taon, kumbaga, nire-refresh natin, tinatanaw po natin yung mga memories po nung mahalagang tala po sa kasaysayan natin. Yun nga yung pagbalik po ng demokrasya sa atin. Kasi nga po, bago po yung EDSA, di ba po, nasa martial law po tayo, wala po tayong kalayaan. So, kung wala po tong EDSA, wala po tayo ngayon yung mga freedom of speech, yung mga ganun po. Bilang guro at isang historian, gusto kong malaman at very curious akong malaman ang sources mo nang nalalaman mo tungkol sa EDSA. Sino yung mga nagkukwento sa'yo? Ano-ano yung mga pinapakinggan mo? Saan mo nakukuha ang impormasyon mo ukol sa EDSA Revolution? Well, yung pinaka-major source ko po is yung mga teacher ko po sa AP. Lalo-lalo na po sila. Tapos, nakakapagbasa po ako sa libro, mga articles po. Nakakapanood po ako ng mga yearly nga po yung celebration nga pong ganito sa EDSA. Yung ganun po. Okay, maraming salamat sa iyo, Margaret. Yan, kabataan, kasi mahalagang ayon sa lahat ng ating na-interview ngayong umaga, ngayong tanghali, Xiao, na malaman pa rin ng kabataan itong kahalagahan ng EDSA People Power Revolution dahil hindi natin ma-enjoy ang tinatamasa nating kalayaan sa ngayon kundi naganap itong bloodless revolution 27 years ago. Nako, oo nga. At napaganda na makita na yung mga kabataan ngayon, ang dami-dami nila dito. Sabihin mo man na parang sila ay pinapunta ng kanilang mga paaralan. Napakahalaga ng gawain na kahit nung unang panahon, yung mga bayani natin sa revolusyon, binabalikan yung mga dambana ng kanilang mga namatay na mga nung revolusyon. Gayon din dito sa EDSA Revolution na nakikita natin ngayon yung mga kabataan na nandito, napapaalalahanan ng kwento at ng glory na ito yung greatest event at greatest moment ng Pilipino sa kasaysayan ng mundo. Na proud tayo at tiningala tayo ng mundo dahil sa ginawa nating People Power Revolution. Kaya taon-taon po ay gunitain natin ang kahalagahan ng revolusyon ng EDSA People Power Revolution. Revolusyon po natin ito. Mahalaga po na gunitain at i-celebrate po natin ito. At dyan po nagwawakas ang aming coverage mula dito sa Ninoy and Cory Aquino Monument sa Maynila. Bago po kami magpaalam, may nais po namin pasalamatan si Attorney Joey Lina ng Manila Hotel sa kanilang pagtulong para to make this coverage possible here. At ganyan din, Cathy, gusto ko lang idagdag na lahat sa 4 na araw na iyon, lumabas ang ating mga magagandang mga ugali, bayanihan, pagiging malikain, pagmapagmahal sa kapayapaan, pagiging makadiyos, damayan, lahat po ay lumabas. At sana po ay nung 4 days na yon nakita ng mundo kung ano tayo bilang mga Pilipino, kung gaano kabuti ang ating kalooban. Pero sana hindi lang matapos sa 4 na araw na iyon. Sana ay magpatuloy sa lahat ng panahon ng ating buhay dito sa bayan natin. At sa ngalan ng aking kasamang si Xiao Chua at sa lahat po ng bumubuo ng telebisyon ng bayan, maraming salamat po at isang mapagpalayang hapon sa inyong lahat. Mabuhay Pilipinas!